Yung sa mga kapatid. Yan, dito naman tayo. Babalik naman tayo sa Mr. Raymond Estrasa naman. Yan. Mga kapatid, kasi kaya ako gumawa ng video dahil may nakita na naman akong hindi ko alam kung pambabastos o pangbabash ang pinagawa niyang mga taong to sa ating kapilya. Ito siya, ano, nakikita nila. Diba? Hindi nakakatawa yung ganyan. Pader ng iglesia ni Cristo, sinulatan ng ganyan. Hindi nakakatawa. Kung ano nasa isip niyan, kung ano nasa isip nung gumawa niyan, bakit niya nagawa yan? Diba? Pagpakabastos naman, nilagang Takyo, Manalo. Ano ba kayo? Hindi mo kayo inaano, diba? Bakit kayo magsusulat ng ganyan? Di ba alam, probado yung ano yan, yung sinulatan yung yan, di ba? Susulatan nyo yung ganyan, wala naman kayong karapatan sulat sa ganyan. Kakasar lang, kasi mga tao nga naman, hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Diyos na lang ang gaganti sa inyo, Diyos na nakakita sa inyo. Hindi namin alam kung sino kayo, pero mas taas ang nakakalam kung sino ang gumawa niyan, diba? Kaya sa gumawa nito, kayo na bahala, nasa inyo naman yan. Kung may galit kayo sa tagapamahalang pangkalita namin, hindi namin papabayaan yan, kasi mahal namin nga, paulit-ulit yung sasabihin, mahal namin tagapamahalang pangkalitan namin. Kata sabi mo, Iglesia Manalo, Iglesia Manalo, wala eh. So sinugo yan eh, diba? Maging tagapamahala, sumula sa umpisa, sinugo si Ka Felix, kasunod kay Ka Eranio, kasunod kay Ka Eduardo, at ngayon nakitang-kita niyo naman tagumpay na iglesia, diba? Andyan si Ka Angelo Eranio Manalo, susunod na tagapamahala ng pangkalatan na iglesia, diba? Pero yung pamabastos ninyo, tigil-tigilan ninyo yan, naiinis na ako eh. Diba alam, nakakainis. Hindi na nakakatawa yung paggawa ninyo. Kasi kita nyo, susulatan nyo ganyan. Bakit ko sinulatan? Para saan? Papasikat? Sisiraan nyo yung si Ka Eduardo? Ay nako, kahit anong paninira ninyo, hindi masira ang paniniwala namin. Nasa tamang iglesia kami. Ay kayo, gusto nyo kaming maiwalay sa iglesia sa ganyan ginagawa nyo, sisulat-sulatan ng mga ganyan. Bibigil ako sa inyo eh. Daw tutuwa. Kakasar kasi ganyan paggawa ninyo. Mag-isip na kayo ng matino. Bibili kayo ng pintura, pangsusulat nyo lang dyan. Ay sa lokal naman na yan, hindi ko alam kung anong lokal yan, pero sana nabantayan ng mga iskan yan na sino gumawa niyan. Hindi natin alam kung ako na huli nila yung gumawa, pero sana, kasi may mga iskan naman nagbabantay din sa kapilyang yan, kaya sana nakita niyo kung sino gumawa niyan para mapanagot. Hindi naman siguro kapagsabihan, hindi naman siguro, basta kung anong nararapat sa kanya, kasi maling-mali ginagawa niya. Siguro hindi nataruan ng tamang asal, hindi nila alam yung turo ng Diyos, diba? Kaya nila nagagawa yan. Kasi tao lang yan, nagkakamali din niya, pero yung ginawa ninyo hindi nakakatuwa. Nagkamali kayo sa amin, pero sa Diyos ang makakita sa inyo. Yan, Diyos na bahala sa inyo. Diyos na magaganti sa inyo, di ba? Mga kapatid. Yan, sana pag may nakita kayong mga ganitong ginawa, katulad ng ginawa ito sa pader na iglesia, yan, sana makita at mahuli agad natin. Lalo sa mga kapatid nating iskan dyan, sana mabantayan lalo yung mga kapilya. Kasi lagi natin nailinis yan, nailinis natin yung kapilya, tapos makikita natin ganyan, diba? Hindi nakakatawa. Sasamba tayo sa labas ng kapilya, may makikita tayong mga ganyan. Ano yung isipin natin, diba?
pambabastos yan. Pwede tayong bastusin ng mga ibang tao. Mismong kapilya natin binabastos na, diba? Kaya sana sa mga iska, bantayan nyo lahat ng mangyayari sa kapilya natin. Huwag natin hayaan na ginaganyan tayo ng mga ibang tao. Yan. Sa mga kapatid natin sa iska, makaawa nyo na, bantayan nyo maigi ang ating mga kapilya. Kasi sa mga kapatid natin, pag may nakita tayong ganyan, sabihan natin. Kaya katapos na naman ng anniversary natin, sa kapapasalamat. Kaya happy anniversary sa inyo, and mid-year Thanksgiving. Mga pa si Mr. Reno Estrasa mula sa Estreito na Metro Manila East.